Inirekomenda na ng ilang ahensya ng pamahalaan na alisin ang price cap sa presyo ng bigas. Lalo tinukoy na ang ilang indikasyon ng tuloy-tuloy na supply at pagbaba ng presyo nito sa palengke. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Tumaas ang produksyon ng bigas sa bansa. Ito ang iniulat ni Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilla kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang sectoral meeting kanina sa Malacanang. Inihain din ng ilang indicator o maaaring basehan para alisin na ang price ceiling sa bigas na ipinataw alinsunod sa Executive Order No. 39 kung saan 41 pesos per kilo ang regular milled rice habang ang mandated price cap para sa well-milled rice ay 45 pesos per kilo. Naging pansamantalang solusyon ang price ceiling sa naunang mga pagtaas ng presyo ng bigas na dahil naman sa smuggling at hoarding ng ilang mapagsamantalang negosyante. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban na ilan pa sa mga indikasyon para alisin ang price ceiling sa bigas ay ang pagbaba ng presyo sa mga palengke, pagtaas ng supply at ang pagbaba ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. But again, that's why we met, the DA and the DTI as well as the sectoral council met so that we can recommend, and the President will be the one who will be deciding on it. Sa datos, lumalabas ang supply ng bigas sa mga pamilihan ay katumbas ng 52 days sa katapusan ng Setyembre. For October, as I mentioned, we are expecting almost 1.9 million metric tons of rice for this month, so that will jump our days to last or our supply of rice to 74 days. It increased from 50 or 52 last September. So because we're expecting a more bumper harvest for the coming October and November, the public can expect that we will have a stable supply of our main staple. Ayon sa DA, malinaw ang bilin sa kanila ni President Marcos na siyang namumuno ngayon sa Agriculture Department na suportahan ang mga magsasaka at huwag ring pabayaan ng mga consumer. Sa katunayan, ang pagtaas ng rice production ay bunso din ng mga tulong na ibinigay ni Pangulong Marcos sa sektor ng pag-asaka, hindi lang para sa bigas, kundi sa iba pang high-value crops. Sa ilalim din ng pamumuno ni Pangulong Marcos sa Agriculture Department, nagbukas ang pagkakataon para sa bansa na makapag-export ng iba't ibang agricultural products na tiyak dagdag kita. Tumaas ang ating projected harvest, and not only that, I think it's the first time that a president has exported or opened the gates for export, not only for domestic production, but ngayon nakakapag-export na tayo ng high-value crops natin like durian at the start of the quarter of this year. Mangoes, again, we opened a significant market for Australia, and ito lang last weekend itong avocado. So not only yung domestic production mismo, but the earnings from the exports, I think that will already help. Samantala, suportado ng National Economic and Development Authority o NEDA ang panukalang alisin ng price cap. Pero inirekomenda nila ang ilang bagay gaya ng suporta sa mga rice trader, tulong pinansyal sa mga magsasaka at ang subsidiya sa mga mahirap at iba pa. Alan Francisco, para sa Bayan.